Matindi ito. Akala natin 34 missing sa Bungero lang. Hindi pala. 100 pala yun na nawawalang sa Bungero. Yan na po ang kinumpirma ngayon ni Justice Secretary Boyeng Rimulya. Okay? Na 100 ang nawawala sa halip na 34 lang. At ito pa yung isang matinding pagbubulgar ni Rimulya. 500,000 umano ang bayad sa bawat isa. Grabe. Para patayin. Ang lupit nito. Ano ang kasalanan nito mga sabungerong ito at sino ang gumawa nito? Kaya naman pala, sinasabi ni Boyeng Rimulya sa unang investigasyon nila, mga malalaking tao ang mastermind. O mastermind nito ay malaking tao, ma-influensya. Kasi kung ganyan, 500,000 sa bawat isa, ay kung 100 yan, di ang laking pera ng ginastos nila. Kapalit ng sinasabing ibinaon ang mga sabungerong ito diyan sa Taal Lake, sa paanan ng Taal Volcano. Kaya naman pala hindi ganong kadali ang investigasyon dito. Pangalawa, kaya palang nakaraang gobyerno ay wala tayong nalaman ng malalim na investigasyon at tumigil actually ang investigasyon dyan. Kung yung mga gunita, nag-imbestiga ang Senado dyan, natahimik bigla eh. Kasi 2021, nung pumutok itong balitang ito na pagkawala, na akala nga natin 34 lang, hindi pala. Ngayon ang lumalabas base sa mga testigo na hawak na ng pamahalaan at ng PNP at ng iba pa, ay 100 ang nawawalang sa Bungero. May bayad na ganong kalaki doon sa mga gumawa, kaya nawawala. So, ang tindi po ng investigasyon gagawin dito. By the way, kaya po lumabas itong balitang ito dahil meron pong isang testigong voluntaring naghayag ng kanyang nalalaman na di umanay dating security ng arena kung saan ginagawa yung isabong noong mga panahon yun. Ang isabong ng mga panahong yun ay parang pogo. Ligal na ligal ang galawan dahil pinayagan ng gobyerno. Pero ano bang nangyari? Puro sabit, puro illegal. Ang pogo, ang daming mga nangyaring kalokohan. May mga nawalang buhay, may mga prostitution, money laundering, at marami pang iba. Kaya pinatigil. Tapos itong isabong, ito ay problema pa rin hanggang ngayon. Ito naman, na-discovery na. So talagang walang pwedeng itago. So hindi natin alam ngayon kung sino talaga ang nasa likod ng pagkawala ng 100 sa Bungero. At bakit kailangan gastusan ng 500,000 pesos bawat isa para mawala at burahin sa mundong ito. Kawawa naman yung kanilang mga pamilya. Ang lupit, ano ha? So, inuulit ko, si Secretary Boyeng Rimulya ng Justice Department ang nagsasalita at nagsasabi nito na ating pinanguhugutan sa kanyang mga interview sa mga traditional media kung saan-saan. Yung mga nag-i-interview sa kanya, nagugulat nga, ano, ganun ba? Ganun ba? Ganun katindi. Walang talagang diretsahang sinasabi ni Boyeng na mabigat ang investigasyon at malalim. Pero hindi sila titigil. Kaya nga dati sinabi ko na at yan ho ang ginagawa talaga nila. PNP, NBI, Department of Justice, at saka po Coast Guard kasama na dahil nga sa paghahanap doon sa Lagoon, sa Taal Lake. Napakahirap hanapin yan. Ano hong mangyayari dito? So, ang sinasabi ngayon ng PNP at ng DOJ, ang hustisya, katarungan sa mga naging biktima, wala nang ibang layunin kung hindi bigyan lang ng hustisya. Kasi pinapairal ngayon ng gobyerno under President Marcos ang rule of law. Pag mayroong issue, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan. At pangalanan ang kung sino man na posibleng nasa likod ng mga krimen at iba pa. Maganda yung combination ng DOJ at saka ng DILG at ng PNP dahil magkapatid yung Rimulya. DILG Secretary at Boyeng Rimulya magkapatid. Tapos ang PNP na under General Nicolas Torre ay seryoso rin. Nagsalita na siyang wala siyang palalampasin dyan. Active man o retiradong pulis na involved kung sakali man mananagot.
At syempre yung NBI nandyan, under Director Santiago. Ayan po, ang sanib puwersa. So, wala tayong magagawa. Obligasyon ng DOJ, DILG, PNP at NBI na kanilang proteksyonan yung testigo at huwag ibaliwala ang sinasabi ng testigo. Baka ito na nga yung daan para magbigay ng hustisya dun sa maraming membro ng pamilya. Kung 100 talaga yung nawawalang yan, ikwentahin mo lang times 5. Asawa, anak, at mga magulang. Di napakaraming buhay yan na naghahanap ng hustisya until now. Paano ngayon ito? Ano kayang mangyayari dito? Wala akong isyong politika. Inuulit-ulit po ng pamahalaan. Walang pamumulitika rito. Katarungan at katotohanan din ang hinahanap. Yan naman ang layunin ng gobyerno at obligasyon ng gobyerno. Magbigay ng hustisya, magbigay ng kaliwanagan, at panagutin ang mga dapat panagutin sa mga paglabag. No one is above the law. Ignorance of the law exercises no one. Yan po ang policy from day one ng Marcos administration. Kaya walang sisihan dahil yan po ang ginagawa. Hindi naman pwedeng hindi susunod ang mga gabinete at kapulisan, NBI, sino man, sa policy. Kasi yan ang policy. Napalagay din natin sa aking opinion ay tama lang. Dahil proteksyon sa mahihirap, proteksyon sa mga maliliit, ang maganda yung galaw. Mahirap kasi yung takipan, kampihan, nasa sakripisyo ang katarungan. Kailangan mangibabaw ang hustisya sa lahat ng level, lahat ng antas, lahat ng mamamayan Pilipino. Hindi lang po yung kung sino man. Huwag haluan ng politika at mukhang wala namang kulay politika. Kung ang dahilan ay politika, kung bakit nawala yung mga sabongero, ibang isyu yun. Pero ang pag-iimbestiga, nakapokus sa katotohanan at katarungan. Idinidiin natin yung isyong yan. Any comment, reaction, malaya po kayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. At inuulit ko, congratulations po sa mga bagong congressman, bagong senador, bagong mga local official na pong nagsimula ng kanilang panungkulan ngayong buwang ito, July na, di ba? Para sa kanilang another 3 years sa congressman, party list at saka district congressman, governor down to councilor, another 3 years ang kanilang hahawakang kapangyarihan. Sa mga senador-elect, another 6 years. So good luck sa papalapit na 20 Congress at ang lahat ng mga elected official na pinagkalooban ng mga mamamayan nung magkaroon tayo ng midterm election nung nakaraang Mayo lang, di ba? Parang ang bilis ng panahon. Kailangan natin, inihalal sila at ngayon ay nanunungkulan na bilang mga national at local official. Good luck sa inyo. Sana mga ibabaw sa inyo at mga panindigan nyo ang inyong mga pangako sa mamamayang Pilipino. Makalimutan nyo at huwag muna yung pangsarili. Dapat paglingkod sa bayan na katulad ng inaasahan ng mga bumoto sa inyo. Di ba? Please like and share, subscribe and follow sa ating channel, Mike Abe Opinions, at siyempre yung kabilang channel natin, MA Pinoy TV.